Bigyan mo nga ako ng isdang galunggong na ito. Mainam at sariwa pa. Mapupula pa ang hasang eh. Bigyan mo nga ako ng 1 kilo. Ang matandang lalaking yan, kilala niyo ba siya? Abay, hindi. Pamilyar sa akin ang itsura niya pero hindi ko matandaan kung saan ko siya nakita. Saan niya ba? Minsan ko na yang nakita. Ang bahay niya ay nasa liblib na lugar sa masukal na taniman sa silangang bahagi ng barangay Kambal Bato. Ay, siya nga ba? Ang tinutukoy mo ba ay ang barong-barong na kubo sa masukal na bukid sa dulong bahagi ng Kambal Bato? Hindi ba't yun ang bahay kubo na iniiwasan ng karamihan? Magandang araw sa lahat. Isa na namang kwento ang ating pagnilay-nilayan. Isang maiksing kwento na puno ng aral. Tara, at muli nating tambayan ang aking channel. Inaanyayahan ko rin po kayo na mag-iwan ng komento sa comment section. At ang pag-subscribe ay napakalaking tulong na. Maraming salamat po. Magandang araw sa lahat. Ako si Pedring. Nung aking kabataan ay ako lamang ang bukod tanging nakakaalam ng tunay na kwento ni Lolo Fernan. Ang munting bahay ni Lolo ay nasa dulong bahagi ng isang napakasukal na taniman. Bibihira ang nakakarating sa lugar na yon dahil bukod sa liblib ay sinasabing kinatatakutan at iniiwasan ang kanyang tirahan. Maiba ako ng kwento ha. Alam niyo ba, sa tanda kong ito ay hindi ko na ninais pang bumalik at masilip man lang ang bahay ng matandang nakatira sa kubo ng Kambal na Bato. Ilang dekada lamang nakararaan ay maayos naman ang kubo ngayon. Ano naman kaya ang nangyari sa sinasabing kinatatakutan ito ngayon? Lalo na ng mga kabataang naaliligaw doon. Ang sabi-sabi ay napabayaan daw ng husto ang bahay ng matanda. Dahil marahil sa wala namang kakayahan pang matanda na ipaayos pa ito. Noon pa man ay nag-iisa na ito na nakatira doon. Wala naman yatang kamag-anak o pamilya ang matanda. Kapag nga nag-aalboroto ang bunso kong anak at di maiwasan sa pag-iyak ay sinasabi kong dadalhin at iiwan ko siya sa bahay kubo sa Kambal Bato. Abay, napakapilis tumahan. Ilang beses ko nang naririnig ang mga kwento tungkol sa bahay ni Lolo Fernan. Ang iba, sinasabing ito ay luma na at pinaglipasan na ng panahon. Ang iba naman, sinasabing ito ay iniiwasan. At ang malala pa sa lahat ay ginawa ng katatakutan ang kwento tungkol sa bahay kubo ni Lolo. Kung kaya't mula noon ay labis na itong iniwasan. 2 babae daw ang naligaw at hindi sinasadyang napadpad sa bakuran ni Lolo Fernan. Labis silang natakot sa kanilang nasaksihan sa loob ng bahay kubo. Ay, Diyos ko naman, ngayon pa umulan. Hindi ko pa naman nadala ang aking salakot. Maging ang sombrero ko'y nalimutan ko. Sino ba kasi ang makapagsasabing uulan ngayong hapon napakaganda ng panahon kaninang pag-alis natin. Abay, masyado tayong nalibang sa pangunguha ng talbos. At sino man naman ang makapagsasabi na napakarami palang magpapakinabangang gulay sa gawing ito ng baryo. Ala, bilisan mo Nimpa. At lumalakas na ang ulan. Hayun, may natatanaw akong bahay kubo sa bandang roon. Doon muna tayo magpalipas ng ulan. Malayo-layo ang bahay kubo mula sa kinaroroonan ng 2 babae. Pero wala silang pinagpilian
kundi ang puntahan at makisilong doon pansamantala hanggang sa tumila ang ulan. Walang pasintabi at walang pagpapaalam. Diretso silang pumasok sa bakuran ng bahay. At palibhasa'y tahimik ang lugar ay pumasok sila sa loob. Ngunit hindi nila inaasahan ang nakakagulat na kanilang nasaksihan. Ay, Diyos ko, may tao pala ang bahay na ito. Isang lalaki. Oo nga, Diyos ko. Ano ang kanyang ginagawa? Sa labis na pagkagulat at sa hindi nila inaasahang senaryo sa loob ng bahay, ay mabilis silang nakalabas ng hindi namamalayan ng nakatalikod na lalaki. Mabilis ang pangyayari ngunit sapat upang maging malinaw sa kanila ang lahat. Nung mga sandaling yon ay kitang-kita nila ang isang manok na puti na wala ng buhay. Nasa isang mangkok ang dugo ng manok na nakapatong sa lamisita, malapit sa isang altar. Mula sa altar na yon ay tila marubdob na nagdarasal ang lalaki. At pagkatapos ay tila nag-alay ng 2 piraso ng hita ng manok. Sa altar ay makikita ang nakasinding kandila at bukod sa nag-iisang rebulto ng maliit na santo doon ay makikita rin ang isang lumang manika na pagkatapos anyong binulungan ng lalaki ay dahan-dahang inilagay ito sa altar katabi ng maliit na rebulto. Sa eksenang iyon ay maingat, ngunit mabilis na nakalabas sila at hindi na nila ininda ang pagbuhos ng ulan at karipas ng takbo na nilisan nila Aling Nympha ang lugar ng lalaki. Ay, Diyos ko! Hindi mo paniniwalaan ang nakita namin sa kubong iyon, Rafael. Tila isang ritual ang ginagawa ng taong nakatira doon. Hindi kaya isa siyang mangkukulam? Ay, wala naman kayong ebidensya. Mahirap ang mambintang, Nympha. Hindi pa ba ebidensya yung nakita namin? Abay, ano pa bang silbi ng patay na manok na puti? At ang manikang tila binubulungan ng lalaking iyon. Talagang nakakatakot. Hanggang ngayon niya ay kinikilabutan ako eh. Wala naman nakakakilala sa lalaking iyon, hindi ba? Malay ba natin kung saang lupalop siya galing at Nympha? Ang lalaking iyon ay nagngangalang Fernan. At para sa kaalaman mo, si Fernan ay likas na taga-baryo Kambal Bato. Maaaring hindi siya gaanong kilala sa lugar natin dahil napakaliblib ng lupaing kinatitirikan ng kanyang bahay at nag-iisa ito doon. Pero kung tutuusin, ay baka mas nauna pa siyang nakatapak sa bayang ito kaysa sa atin. Hindi kasi nakikisalamuha ang taong yun sa mga kabaryo niya. Pero sa tansya ko naman ay wala siyang ginagawang masama. Ay, ano pa bang sasabihin mo, Rafael? Basta't iiwasan ko ng lugar na yun. Sapat na ang nasaksihan namin kanina para ako'y kilabutan. Hindi na ako tatapak pa sa bahay kubong yun kailanman. Sadyang may pakpak ang balita. Kumalat sa buong baryo ang nakakatakot na kwento ni na Aling Nympha tungkol sa lalaking may-ari ng bahay kubo sa liblib ng baryo Kambal Bato. Dumating pa sa puntong iminungkahi ni Aling Nympha na sugurin at sunugin ang bahay kubo upang hindi na dumating ang sandaling kinatatakutan nila na magkaroon ng biktima ang lalaki na nakatira doon. Hindi na daw dapat pang hintayin na mayroon pang masaktan at mabiktima ng pangungulam. Ngunit gaya ng sabi ni Mang Rafael, ay wala silang sapat na ebidensya. Wala naman daw balita o report o record sa barangay
na biktima ng pangungulam. Kaya hinayaan na lamang nila ito. Pero simula noon ay ilang dekada nang iniiwasan ang bahay kubo. At magpasa hanggang ngayon ay nananatiling misteryo ang bahay kubo ni Lolo Fernan. Minsan isang gabi yon ay naligaw ako sa mismong lugar na iniiwasan ng lahat. Gustuhin ko mang umatras ay wala na akong pagpipilian pa. Alam kong ang bahay kubo na yun lamang ang siyang tangi kong masisilungan ng gabing iyon. Dahan-dahan akong pumasok sa bakuran at nang nasa harapan na ako ng pintuan ng kubo ay inilatag ko ang dala kong bag at siya kong ginawang unan upang malampasan man lamang ang isang magdamag na yon. Pero hindi pa man ako nakakapikit ay bumukas ang tarangkahan. Ay, Diyos ko po. Huwag po. Huwag po, Mamang Lolo. Huwag po. Aalis na po ako. Isang bata. Anong ginagawa mo sa bakuran ko? At dyan mo pa piniling matulog? Ano ang pumasok sa isip mo, ha? Alam mo bang... Naku po. Huwag po. Hindi na po ako uulit. Patawaran niyo po ako, Mamang Lolo. Ha? Ano ba ang sinasabi mong bata ka? Aalis din naman po ako. Bukas na bukas ay aalis po ako sa bakuran ninyo. Masyado na po kasing madilim. Tapos, naglalakbay pa po ako. At wala akong pagpipilian kundi ang makisilong pansamantala sa bakuran ninyo. Pero, nangangako po akong bukas na bukas din ay aalis ako. Huwag niyo po akong sasaktan. Maawa po kayo sa akin. Ha? Anong sasaktan? Anong sinasabi mo, bata? At bakit naman kita sasaktan? Po? Hindi niyo po ako kukulamin? Hindi niyo po ako gagawing alay sa inyong altar? Ano? Hindi kita maunawaan. Abay, hindi ako nananakit. Lalo na isang batang gaya mo. Po? Talaga po? Nako, maraming salamat naman sa Diyos kung gano'n ay hindi niyo po ako gagawing alay. Nagulat ako nang biglang tumawa si Lola Fernan. Ang kaninang takot na namuo sa aking pagkatao ay napalitan ng pagtataka. At sa nakita kong pagsilay ng ngiti sa labi ni Lola Fernan ay isang hudyat upang dagling mawala ang kaba sa dibdib ko. Ikaw na bata ka, oo. Halika at pumasok ka dito sa loob. Malamok dyan sa labas at mahamog kung gabi na. Kung nais mong magpalipas ng magdamag ay papayagan kitang dito na muna matulog. Naroon ang aking silid. Gamitin mo. Doon ka matulog. At dito naman ako sa mahabang upuan na ito. Ako na lang po dito sa upuan at doon ka po sa inyong silid. Natatakot ka ba? Na habang nahihimbing ka sa aking silid ay bigla ko na lamang kagatin ng iyong leeg at sipsipin ang iyong dugo. Naku, wag naman po. Ay, alam mo iho, matagal ko nang narinig ang mga bulong-bulungan sa baryong ito tungkol sa akin. At labis nga palang namuo ang takot sa dibdib ng bawat mamamayan sa isang inimbentong kwento na pawang walang katuturan at tanging haka-haka lamang. Ay, ang mga tao nga naman, napakadaling humusga ng kanilang kapwa habang hindi nila tinitingnan ang dungis ng kanilang sarili. Hindi na nila naisip kung ano ang ibubunga ng
kanilang panghusga. O siya, malalim na ang gabi. Matulog ka na, iho. At bukas na tayo muling mag-usap, ha? Nang sandaling iyon ay tila gumaan ang aking pakiramdam. At nakaramdam ako ng awa at simpatya para kay Lolo Fernan. Naramdaman ko ang sensiridad sa kanyang mga sinasabi. At dama ko rin ng gabing yon na nasa mabuti akong kamay at walang masamang hangad sa akin ang matandang iniiwasan ng lahat. Kinabukasan ay maaga akong nagising. Naamoy ko ang masarap na pagkain na nanggagaling sa labas ng silid. Biglang kumulo ang aking sikmura at nakadama ako ng labis na gutom. Hindi pa nga pala ako kumakain mula pa kahapon. Lumabas ako ng silid at hinanap ng aking pang-amoy ang masarap na nilulutong pagkain. At natagpuan ko iyon sa kusina ng bahay ni Lolo. Gising ka na pala, iho. Bago ang lahat ay, ano nga pala ang iyong pangalan? Tawagin mo na lang akong Pedring, Lolo. Ang sarap naman po ng niluluto nyo. Ito ba? Ito ang galunggong na ibinibilad ko sa labas at pinapatuyo. Sa ganitong paraan ay maaari ko itong makonsumo ng mas mahabang araw. Ang tawag dito ay pinatuyong galunggong ala Lolo Fernan. O siya, halika na at samahan mo na ako mag-almusal. Nakakatawa naman po kayo, Lolo. Pasensya ka na pala kagabi, Lolo Fernan. Patawarin niyo po ako sa aking mga nasabi. Wala po kasi akong alam. At tanging mga kwento sa baryo ang pinaniniwalaan mo at pinaniniwalaan ng mamamayan. Lolo, bakit po hinahayaan nyo na katakutan po kayo ng karamihan? Gayong pwede nyo naman pong sabihin sa mga tao ang inyong panig. Alam mo, iho, matagal na panahon na akong namamalagi sa bahay na ito. At ako ay isang tahimik na mamamayan ng baryo Kambalbato. At hindi ko naman kailangang linisin ang aking pangalan dahil hindi naman ito nabahira ng dungis kailanman. Mula pa noon ay hindi naman ako nakikisalamuha sa mamamayan. Ngunit hindi ibig sabihin ay wala na akong pakialam sa mga nagaganap sa aking paligid. Mas pinili ko na lamang na bigyan ng katahimikan ang aking sarili. Madaming naikwento si Lolo Fernan habang kami ay kumakain at hanggang matapos ang almusal ng umagang yun. Ipinaliwanag ni Lolo sa akin ang maling kwento na kumakalat noon pa man sa aming kalapit na baryo. Ang patay na puting manok ay kinatay niya noon para maging ulam at handa sa simpleng selebrasyon sa kaarawan ng kanyang yumaong anak na babae. Inialay niya sa altar ang 2 hita ng nilagang manok dahil ito ang paborito ng kanyang anak. At ang manikang itinatabi niya sa larawan ng anak niya na nasa altar ay ang tanging alaala na naiwan nito sa kanyang pagyao. Hanggang ngayon ay sinisisi ko pa rin ang aking sarili sa pagkamatay ng aking anak. Inihabilin siya sa akin ng namayapa akong kabiyak. Naalagaan at pakaingatan ko ang tanging alaala na iniwan niya sa akin sa kanyang pagyao. Ngunit hindi ko napagbigyan ang kanyang habilin. Namatay ang aking anak nang minsang isinama ko siya sa pangunguha ng panggatong at aksidenteng natuklaw siya ng ahas. Simula noon ay naging miserable na ang aking buhay at nilunod ko na lamang ang aking sarili sa mga naiwang alaala ng aking anak
At paulit-ulit kong sinasambit ang salitang patawad. At hindi ko man lang naibigay sa kanya ang mahaba pa sanang buhay na kanyang dapat ay tinatamasa pa magpasa hanggang ngayon. Ang kawawa kong anak. Hindi na ako nakapagsalita pa o nagawang makapagtanong man lang. Hinayaan ko si Lolo Fernan na balikan ng alaala ng pagpanaw ng kanyang anak upang sa pamamagitan nito ay maihingan niya at mapaalpas ang sobra-sobrang kalungkutan na hindi niya nagawang masambit kanino man. Maya-maya ay niyakap ko siya at sinabayan ang pag-agos ng luha sa kanyang mga mata. Mahigpit na yakap na alam kong hindi makakatumbas sa pangungulila niya sa kanyang pamilya. Ngunit bagkus ay nais kong iparating sa pamamagitan ng yakap na yon na maaari kong punan kahit konti ang pagiging isang anak na labis niyang pinanabigan. Ako ay ulila ng lubos at nabubuhay ako sa araw-araw na panlilimos. Naging laman ako ng baryo noon dahil nagpresenta akong maging taga-igib, taga-sibak ng kahoy, taga-linis o taga-walis ng bakura ng kahit sinong residente sa baryo na nangangailangan ng aking pagsisilbi. Na ang tanging kapalit ay ang kaunting barya na maibibili ko naman ng makakain upang makaraos araw-araw. Naligaw ako sa lugar ng iniiwasang bahay kubo ni Lolo Fernan nang utusan ako ng isang taga-baryo na manguha ng kahoy na panggatong kapalit ng ilang piso na kanyang ibabayad. At sa pagnanais kong makadami ng panggatong na maaari kong maipalit ng maraming piso, ay hindi ko namalayan na nakarating na pala ako sa kambal na bato at inabutan ng dilim. Kung nais mo dumito ka na sa akin. Ilang dekada na akong nag-iisa. At bilang ikaw ay ulilang lubos na ay alam kong ibinigay ka sa akin ng Diyos upang maging kapalit ng aking anak. Kung papayag ka, Pedring, ay ituring mo ako na isang tunay na lolo at ituturing kitang para ko ng tunay na anak at apo. Talaga po, Lolo? Alam niyo po, kayo lang ang tanging nag-alok sa akin upang magkaroon ako ng permanenteng tahanan. At hindi po ako tatanggi, Lolo Fernan. Maraming salamat po. Naging maayos ang aking kalagayan sa piling ni Lolo Fernan. Pinag-aral niya ako at mabilis na lumipas ang mga taon, natapos ko ang kolehiyo. Nagtataka man ay hindi ko lubos maisip kung paano na iraraos ni Lolo Fernan na ako ay pag-aralin at pakainin ng kahit pa sa higit 3 beses sa isang araw. Ipinagkibit balikat ko na lamang ang lahat. Wala akong lakas ng loob upang magtanong kung paano niya ako napalaki at nabuhay at napag-aral. Gayong ang kanyang hanap buhay ay ang pagbebenta lamang naman ng mga inaani niyang kung ano-anong gulay sa kanyang maliit na taniman. Pero isang araw ay mayroon siyang ipinagtapat sa akin. Alam kong maintindihan mo na ang lahat, Pedring. Isa ka ng ganap na binata at lubang napakatalino mo. Ang lupang ito na naaabot ng iyong tanaw ay aking pag-aari. Hindi ka ba nagtataka na simula pa nung araw ay walang nakatayong ibang bahay dito sa atin? At tanging bahay kubo lamang na ating tinitirhan ang naririto? Ang halos kalahati ng baryo Kambal na Bato ay nakapangalan sa akin. At heto, tingnan mo ito. Kinuha ko ang ilang piraso ng maliit at maninipis na parang libro na iniabot sa akin ni Lolo Fernan.
at isa-isa ko yung binuksan at binasa ang mga nakatala doon. Iyon ay mga bank book na nakapangalan sa kanya lahat. At nagulantang ako dahil kung susumahin ay nasa 100 milyon ang nakarecord sa mga bank book na iyon. Halos mapugto ang aking paghinga sa nalaman. Lolo Fernan, paano pong nakikita mo naman ang balon na iyon na pinagkukunan natin ng tubig, di ba? Ako ang humukay ng napakalalim na balong yan. Pero wala pa sa kalahati niya nang nahuhukay ko noon ay may tinamaan ng aking gamit na panghuhukay. At alam mo ba, ilang piraso ng mga antigong banga na gawa sa purong ginto ang aking nadiskubre sa hukay na iyan. Nung una ay itinago kong mga ginto, ngunit alam kong magiging mitsa ng aking buhay ang mga gintong yun. Kaya't ibinenta ko at binili ang napakalawak na lupain na ito. At ang 100 milyon pa ay inilaga ko sa bangko. Alam kong dahil ako ay nag-iisa ay maaari ako mapahamak, kung kaya't inilihim ko ang lahat ng aking yaman at ikinubli ang aking sarili bilang isang hamak na magbubukid lamang. At umayon sa akin ang tadhana nang simulang katakutan at iwasan ang aking bahay. Dahil doon ay walang nakaalam ng aking pagkatao. Ay, sayang nga lamang at hindi na nalasapan ng aking mag-ina ang isang marangya at masaganang buhay dahil sa kayamanang yon. Noon pa man ay isa palang milyonaryo si Lolo Fernan. Ngunit pinili niyang manahimik at gawing confidential ang lahat ng tago niyang yaman. Dahil sa katandaan ay pumanaw si Lolo at dahil wala naman siyang kamag-anak ay sa akin na iwan ang lahat ng kanyang ari-arian. At ang 100 milyon na patuloy na tumutubo sa iba't ibang sangay ng bangko. Naging maayos ang aking buhay at nagkaroon ako ng sariling pamilya. Nagpatayo ako ng isang simpleng bahay sa lupaing naiwan ni Lolo. At kahit ilang milyon pa ang nasa kamay ko ay pinanatili ko na lamang simple ang aming buhay upang gaya ni Lolo ay hindi ito maging mitya ng aming buhay. Ipinayos ko ang bahay kubo ni Lolo Fernan. Ang bahay kubo na iniiwasan at kinatatakutan ng lahat ay ang bahay kubo na kumupkop sa akin at nagsilbing tahanan ko noong ako ay nangangailangan ng masisilungan. Hanggang dito na lamang at sana ay marami kayong napulot na aral sa kwento ni Lolo Fernan. Maraming salamat po at God bless sa ating lahat.